ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bunsod ng masalimuot nating henerasyon, tila nagbago na rin ang hugis at konsepto ng pamilya ngayon. May pamilyang nagkakasama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit ang pagmamahal at kalingay wala naman doon. Ikaw kabarangay, anong klase ng pamilya ang meron ka? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga nakikinig ngayong araw. Isa po ako sa mga masusugid ninyong taga-subaybay. Dahil matanda na po ako at madalas nang nasa bahay ay limangan ko na po ang pakikinig ng Barangay Love Stories sa radyo. May kalabuan na rin po ang mata ko kaya nagpatulong ako sa apo ko sa pagsulat nito. Ako po si Mercedes pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Cedes. 68 anyos na at tubong bataan. Sumulat po ako sa inyo dahil sa bigat ng dinadala ko. Bunga po ito ng pangungulila ko sa nag-iisang kaibigan at itinuring ko ng pamilya na si Bonel. Sa katunayan, Papa Dudut, ay hindi naman po talaga ako nag-iisa sa buhay. May mga anak ako sa yumao kong asawa na si Celso. 3 po sila, bali ang panganay ko pong si Anthony na mas kilala sa aming Tone ay 36 anyos na. Ang sumunod naman na si Lily ay 32 anyos na. At ang bunso kong si Dondon ay 30 anyos na. Sa kanilang lahat, yung bunso ko na lamang po ang hindi pa pamilyado. Sina Tone at Lily naman ay pareho ng may sariling pamilya. 6 na nga po ang apo ko sa kanila, Papa Dudut. 3 silang dalawang magkapatid. Bali 12 kaming parang nasa loob ng lata ng sardinas sa bahay. Si Tone, 3 niyang anak at asawa niya, si Lily at si Ambo kasama ang 3 nilang anak, si Dondon at ako. Ang kaso, ang pamilya ng mga anak ko ay nakapisan pa rin sa akin hanggang sa ngayon. Sa kabuuan ay 11 silang sinusuportahan ko, Papa Dudut. Pinapakain at pinapatira sa maliit naming up and down na bahay. Ultimo gastos sa pag-aaral ng mga apo ko ay pinasan ko na. Nung una, kapag nakakakuha sila ng contractual na trabaho ay nakakapag-abot naman sila sa akin kahit na papaano. Ngunit kapag endo na ay sa akin na ulit sila umaasa. Sa katagalan nga ay lalo na nitong nakaraang 5 taon ay napansin kong tila nasanay na sila at tinamad nang maghanap ng trabaho. Nagpapasalamat na lamang ako dahil may hindi kalakihan akong tindahan at kahit papaano ay nairaraos ko naman ang gastusin sa pang-araw-araw. Maliit lamang yon noong una at mangilan-ngilan lang ang bumibili dahil kakaunti pa ang paninda. Pero nang tumagal-tagal ay medyo napalago ko na rin naman. Yung tindahan kong yon ay karugtong lang ng sala namin. Sinadya ko yon para marinig kaagad kapag may bumibili kahit may ginagawa ako sa loob ng bahay. Yun na lang kasi ang inaasahan namin, Papa Dudut. Pero minsan kahit yung tindahan ko ay nalalagay pa sa alanganin dahil sa ginagawa ng mga anak ko. Lalo na ang asawa ni Lily na si Ambo, Papa Dudut.
naman yan tinatago mo dyan sa likuran mo? Mukhang pumasok ka na naman sa tindahan ko ah. Nay, may bumili ho kanina sa tindahan kaya pinagbentahan ko ho muna habang nasa banyo kayo. Bakit kailangan mo pang itago yan sa likuran mo? Wala ho to. Huwag mo na akong pinaglololoko ha? Ipakita mo sa akin kung ano yan. O baka gusto mong lapitan pa kita dyan. Sabon pampaligo ho to. Eto ho. Pinakuha ko kasi ako ni Lily, Nay. Naubusan na raw siya ng sabon eh. Bakit kailangan mo pang itago? Yun na nga ho, Nay. Ayaw ipalista ng anak nyo kasi hahaba pa raw yung listahan namin dito. Alam nyo naman ho na wala pa kami mapagkukunan ng ibabayad sa inyo. Kaya nangungupit na lang kayo sa tindahan ko, ganun ba? Dahil hindi pa kayo nakakabayad sa siyam na papaya soap na kinuha nyo, hindi na muna kayo pwedeng umutang sa tindahan ko. Akin na yan! Seryoso ba kayo, Nay? Teka sandali, kailangan ng asawa ko to eh. Akin na ho yan. Hindi! Kapag sinabi kong hindi na pwede, huwag ka na magpumilit at baka samain ka lang sa akin. Grabe naman kayo, Nay. Napakadamot nyo. Para sabon lang eh. Dati naman di kayo nagbibilang ah. Buti nga kung sabon lang eh. Paano yung mga delata, yung mga beer na pinapalista mo? Yung mga chichirya na kinukuha ng mga anak mo? Kung kukwentahin ay libo-libo na ang nakuha nyo dito sa tindahan ko. Ngayon nga lang ako nagbilang. Ang tindi nyo naman, Nay. Pati yung pagkain para sa mga apo nyo, isinusumbat nyo pa. Anong nangyayari dito? Ang aga niya na. Kuya Tone, itong sinanay kasi pinagdadamot sa amin ni Lily yung sabon. Bayaran daw muna namin lahat ng inutang namin bago makaligo yung asawa ko. Hoy! Hindi ganyan yung pagkasabi ko. Napaka-arte nyo, bakit di nyo gamitin yung normal na sabon dun sa banyo? Ang hirap sa inyo, ang luluho nyo. Gusto nyo magsabon ng papaya wala naman kayong kwarta na ipambabayad sa tinda. Magtrabaho kasi kayo. Nay, para yan lang eh. Susumbatan niyo pa tong si Ambo. Magkano ho ba yung ganyang sabon? 40 pesos. Ambo, si Lily baka mo yung gagamit ng sabon? Oo kuya, siya gagamit niyan. Oh, Nay, etong 50 pesos. Huwag niyo nang ibigay yung sukli. Bigay niyo na kay Ambo yung sabon. Tsaka alam ko namang lahat kami may utang sa tindahan niyo. Huwag kayong mag-alala. Oras na makakuha ako ng trabaho, babayaran ko lahat ng utang namin sa inyo. Okay lang na hindi nyo kami trato na pamilya. Basta itrato nyo lang kaming tao. Hindi ko pa naman kayo sinisingil ah. Pinagsabihan ko lang tong si Ambo. Basta-basta na lang kasi kumukuha sa tindahan ng walang paalam tapos tinatago pa sa akin. Sa ginagawa niya hindi na utang yon. Pag nanakaw na yon. Ultimo sabon. Ay nako, ibang klase kayo. Anak nyo rin naman yung gagamit, Nay. Ganun ho ba kahirap para sa inyo ang magbigay na lang? Ba't talagang ako pa ang pinagmumukha niyong masama? Hindi ko gustong sumbatan kayo. Kaya ko ring tumulong. Pero wag naman sana kayong abusado. Nay, pasensya na ho ah. Kung mahal niyo ho talaga mga anak niyo, hindi niyo maiisip na abusado na sila. Pati ako. Kung tutuusin, anak niyo na rin naman ako ah. Dahil asawa ko si Lily. Oh, Shasha. Kunin mo na lang tong sabon at baka hindi pa kayo makatulog pag pinagbayad ko kayo. Pero paalala lang, Ambo. Huli na yan. Papadudot, normal na araw na para sa amin ang ganong klase ng mga tagpo. Yung paulit-ulit silang mangungupit sa tindahan pagkatapos ay tatalakan ko naman. Sila na nagkamali pero sa huli palagi pa rin ako ang masama. Minsan kahit silang magkakapatid ay nagkukupitan at nagbabangayan din. Natatahimik lang ang bahay namin sa gabi kapag tulog na silang lahat. At kadalasan sa mga gabing hindi ako dinadapuan ng antok. Hindi ko maiwasang isipin kung bakit kami umabot sa ganong klase ng sitwasyon. Lihim ko na lamang na hiniling noon na sana'y magkaroon din ng katapusan ng kaguluhan namin sa bahay. Bago na mayapa ang asawa kong si Celso ay hindi naman ganong kahirap ang pamilya namin, Papa Dudut. Dating family driver si Celso at noong mga panahon na yon ay medyo nakakaluwag-luwag pa kami. Naibibili pa namin ang damit ng mga bata at napaghahandaan ng maayos ang mga birthday nila. Mababait din ang mga naging amo ni Celso kaya naging scholar pa ng mga ito ang panganay naming si Tone sa isang private school. Pero sa kasamaang palad ng magbakasyon sa probinsya mga amo ni Celso at siya ang pinagmaneho ay nasangkot sila sa isang aksidente
na naging sanhi ng pagkamatay niya. Papadudot na mawala si Celso ay bumagsak na rin ang kalagayan naming mag-iina. Kung hindi lang ako naging madiskarte sa buhay ay hindi ko na alam kung saan kami pupulutin ng mga anak ko. Ang problema sa pagsusumikap ko at sa pagdiskarte ko para mabuhay ay mukhang nakaligtaan ko naman ang paggabay ng maayos sa mga anak ko. Kaya naman sa loob ng mahabang panahon ay ako pa rin ang mag-isang dumidiskarte at kumakayod para sa kanilang lahat. Minsan nga'y hinihiling ko na lamang na mawala na ako para mapansin naman nila ang paghihirap ko. Baka sakaling sa ganong paraan ay maturuan naman sila ng leksyon at matuto ng magbanat ng buto, Papa Dudut. Mare! Paload nga, 50! Pakilista mo na lang yung number dito sa papel. Etong papel Teka, ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka. Medyo... Sus Mario, Sepsedes. Teka, papasok na ako dito ha. Ano bang nararamdaman mo? Inaalta presyon ka na yata. Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital o? Pakikuha sa ibabaw ng ref yung garapon ng gamot ko. Ikukuha na rin kita ng tubig ha? Huwag na, Vicky. May tubig ako dito. Siya, sige. Kukuha na lang ako ng gamot sandali. Etong gamot mo. Salamat. Okay na ako. Anong okay? Baka kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor. Yung maintenance mong gamot, paubos na rin. Halika. Aalalayan kita umupo dun sa may sala para maging komportable ka. Dahan-dahan lang sa pagtayo. Ayan. Upo ka na muna. Ay, salamat, Maring Vicky. Mabuti na lang at nagkataong nagpapaload ka. Wala yun, ano ka ba? Pero yung sinasabi ko kanina, Mare, ha? Seryoso ako ron. Kailangan mo pa rin magpatingin sa doktor. Aba, hindi biro yung alta presyon. Yung pinsan ko, yan yung ikinamatay. Ikaw naman, gastos pa kasi yon. Tsaka walang magbabantay dito sa tindahan. Sayang naman yung kikitain kahit saglit lang isasara. Di pagbantayin mo yung mga anak mo. Pampira. Malakas pa sa kalabaw yung mga yun tapos di ka man lang tinutulungan magbantay dito sa tindahan. Ay, hindi ko maaasahan yung mga yon. Bakit di mo naman kasi disiplinahin yung mga anak mo? Kaya tatanda na, puro mga walang silbi. Ultimong mga apo sa iyo inaasa. Dinig na dinig ko kayo sa loob ng kwarto. Grabe naman kayo makapagsalita sa amin, Aling Vicky. Ano bang alam nyo? Bakit? Totoo naman Kayo yung walang alam, hindi ako. Munti ka nang atakihin itong nanay nyo rito, wala pa rin kayong kamalay-malay. Mga pabaya kayong anak. Ano bang binubunganga nyo dyan? Makatala kayo di naman namin kayo kaano-ano. Tsaka hindi lang si nanay yung may nararamdaman. Ako, may diabetes ako Tapos yung isa kong anak, mahina ang baga. Kaya naman pala tanggap na lang ng tanggap itong nanay nyo kasi di kayo nagpapatalo. Makalayas na nga rito. Baka ako pang atakihin dahil sa'yo. Mare, uwi na ako Pasensya ka na, Mare, ha? Tsaka salamat uli. Wala yun. Sige na, baka di ako makapagpigil. Bugahan ko ng apoy ang anak mo. Kita nyo nang ginawa nyo, Nay. Hindi na kayo na konsensya. Sarili nyo mga anak, sinisiraan nyo pa sa iba. Anong klase kang ina? Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa mga anak ko, Papa Dudut.
Noong una'y pinabayaan ko lamang sila kahit batid kong nawawala na sila ng respeto sa akin. Akala ko kasi noon ay kusa silang magbabago, makukonsensya at mahihiya sa mga sarili nila kapag ginawa ko yon. Pero kabaligtaran ang mga nangyari at lumala pa lalo ang sitwasyon. Tuwing tinatalakan ko naman sila ay walang nagpapatalo ni isa sa kanila. Kahit nga labag sa kalooban ko na sumbatan sila ay para lang sana kahit papaano ay tablanan ng kahihiyan ay ginawa ko na rin. Si Lily naman sa halip na sawayin niya ang asawa niyang si Ambo, sa pambabasto sa akin ay sinuportahan pa niya ito. Si Dondon ay madalas ay tahimik lang pero tulad ng mga kuya nito ay isa ring nangungupit sa tindahan. Sinubukan ko namang ayusin ang relasyon naming mag-ina pero sa huli lumayo lang ang loob nila sa akin. Sa totoo lang, mabigat sa dibdib ko tuwing binibilangan at kinikwentahan ko sila ng mga utang nila sa tindahan. Para bang pinupunit ang konsensya ko noon tuwing sinisit ako sila sa pagkuha ng mga kailangan nila. Lahat ng yon ay kinikimkim ko at mas piniling wag na lamang pagsabihan. Yun ay dahil kahit na 12 pa kaming nagsisiksikan sa bahay, Papa Dudut, pakiramdam ko ay nag-iisa pa rin ako noon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, habang nagkakalayo ang mga loob namin ay ramdam kong napupuno rin kami ng galit para sa isa't isa. Galit na hindi ko na alam kung saan nagsimula. Galit na palala lang ng palala. Nung una ay araw-araw akong nananalangin sa Panginoon na sana'y hilumin niya ang puso ng mga anak ko. Napukawin niya ang kanilang mga konsensya para magbago at magsikap na sa buhay. Taimtim akong nananalangin na magkaroon ng himala at magbago pa ang pakikitungo namin sa isa't isa. Bilang isang ina, ay yun na yung pinaka masakit na naranasan ko sa kanilang mga anak ko. Kumapit ako sa katiting na pag-asa. Kumapit ako sa hinihiling kong himala sa kanya, Papa Dudut. At ang himalang yon ay dumating sa hindi inaasahang pagkakataon at sa hindi inaasahang anyo, Papa Dudut. Iabot mo nga sa akin yung tubo dun sa gilid ng bahay, Ambo. Makakatikim sa akin ngayon tong aso na to. Buisit na aso yan. Wala na nga tayong maibili ng bagong tsinelas eh. Nginat-ngat pa. O eto kuya, hatawin mo na yan. Pulutanin natin mamaya. Buti pa nga. Mas mapapakinabangan natin to kung pupulutanin na lang. Ilang Salamat. araw din nating pagsasaluan Ito to. Dali, kunin mo yung kable dun sa likod bahay. Uhulihin natin to. Hoy! Hoy! Ano yan? Bakit niyo pinagmamalupitan niyang aso? Walang kamuwang-muwang yan! Kung kayo kaya ang itali ko, ha? Oh, kalma nay. Huwag na nga kayong makialam dito. Ayaw nyo yun? Di na kami uutang ng pulutan namin sa tindahan nyo. Eto na oh, pulutan na yung lumapit sa amin. Kahit anong putahe pwede, di ba kuya? Oo nga, ibigay nyo na to sa amin, Nay. Aba! Hindi niyo ba alam na bawal yan at pwede ko kayong ipabarangay? Mga tinamaan kayo ng lintek! Hindi kayo nag-iisip! Mga buwiset! Napakaano nyo rin nay. Di talaga kayo nagsasawa sa kabubunganga nyo eh no? Aso lang yan. Paubayan nyo na sa amin. Tsaka kakauwi nyo lang ah. High blood na kayo agad? Tumahimik ka, Ambo! Ayusin mo yung pakikipag-usap mo sa akin, ha? Kung kausapin mo ko parang tropa mo lang natambay sa kanto, wala ka talagang respeto. Kapag hindi nyo tinigilan yung asong yan, magkakasubukan tayo. Alam nyo bang ginawa ng asong yan? Kahit ano pang ginawa niyan, hindi pa rin tamang saktan nyo at balakin pang katayin. Mga wala kayong puso. Makasalita naman kayo. Sinira ng asong yan yung mga tsinelas namin. Buti sana kung ibibili nyo kami ng bago. Sigurado naman ako natatalakan nyo lang kami gaya ng ginagawa nyo ngayon. Sige, papalitan ko yung mga nasira nyong tsinelas. Tigilan nyo lang yung asong yan. Yon! Ganyan sana lagi, Nay. Madali lang naman kaming kausap eh. O sige, sa inyo na ang aso. Basta,
Ayoko nung tigsa 50 lang na tsinelas sa palengke ha. Yung pwedeng pamorma yung bilin nyo. Abat may kondisyon ka pa? Ako nang bahala kung anong tsinelas ang bibiling ko sa'yo. Huwag ka nang mag-inarte. Saka ka na bumili ng pangporma mo kapag may trabaho ka na. Ano ba yan, Nay? Tsinelas na nga lang ipapabili. Baka mamaya yung mabilis lang din naman masira. Bagong tsinelas o yung inatngat ng aso? Pumili ka. Labo nyo naman kausap. Kahit yung tig-100 man lang sanang tsinelas. Ay, o siya, sige. Tigi-100 na kung yun ang gusto mo at para matapos na rin tong usapan na to. Alis na! Iwan nyo na yung asong yan. Ako nang bahala dyan. Matapos kong iligtas ang kawawang aso sa kamay ng anak kong si Tune at ng manugang kong si Ambo ay pinaamo ko yon. At matapos pakainin ay ginawan ko ito ng maayos na tulugan. Marungis, mabaho at gutom na gutom yung aso, Papa Dudut. Kinabukasan naman ay pinaliguan ko ito at siniguradong walang pulgas at garapatas sa katawan. Matapos kong paliguan ay saka ko lang napagtanto na yung mga itim sa balahibo nito ay dumi lamang na nanuyo na roon. Nang malinisan ay doon ko lang nakita ang tunay na kulay ng balahibo ng aso. At kulay puti ito. Dahil sa angkin nitong kaputian ay nagdesisyon akong pangalanan siyang Tala. Kasi puti. Kasing puti siya ng bituin sa langit. Nung una ay ingat at nag-aalangan pa ako sa kanya dahil baka bigla na lamang siyang mangagat. Sa isip ko sa tinagal-tagal niyang palaboy-laboy sa daan at pinagmamalupitan ng mga tao ay baka naging matapang siya at naging agresibo na. Pero iba si Tala. Sa katunayan, sa unang pagkakataon na nilapitan ko siya para pakainin ay naging maamo kaagad siya sa akin. Para bang alam niya na ako ang nagligtas sa kanya sa tiyak na kapahamakan. Sabi nila nararamdaman daw ng aso kung ang kalooban ng isang tao ay mabuti at masama. Kapag mabuti ang kalooban mo ay maamo din sa iyo ang isang aso. Kapag malupit ka ay magiging agresibo din siya sa iyo. Bago ako magpasyang kupkupin na lamang si Tala ay nagtanong-tanong muna ako sa barangay namin kung meron bang nawawala ng alagang aso. At nung wala namang naghanap ay nagpasya na ako na alagaan siya at doon ko na rin sa bahay pinatira. Akala ko ay magiging agresibo siya sa mga anak ko pero kinagulat ko nang makita kong gaano kalambing si Tala sa mga ito. Doon ko lang naisip na si Tala ang paraan ng Panginoon para ipaalala sa akin na hindi ako dapat magpabulag sa sama ng loob at galit na nararamdaman ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Oh, eto ng pagkain mo. Ay, hinay-hinay lang sa pagkain, Tala. Baka mabilaukan ka. Ay, nakakatuwa ka. Para ka talagang bata. Baka naman masobrahan sa kain yan, Nay. Yung sakto lang dapat ipinakakain nyo. Sus, hayaan mo na. Ngayon lang naman to. Sa susunod na kain niya, babawasan ko na. Nay, parang mas malambing pa yata kayo kay Tala kaysa sa amin ah. Paano ako magiging malambing sa inyo? Mga salbahe kayo. Mga salbahe naman kayo. Nagbibiro lang ako eh. Pangit nyo talaga kabanding, Nay. Hoy Ambo, tumahimik ka na dyan. Baka itakwil ka na ni Nanay. Lalo na ngayon, may alaga na siya. Alam mo kasi dati, di ka pa asawa ni Lily. May mga alaga na kaming aso't pusa. Pet lover kasi yan si Nanay. Kung pet lover naman pala si Nanay dati, bakit ang lupit mo kay Tala nung una natin siya makita? Masama lang din timpla ko noon. Tapos nginat-ngat niya pa tsinelas ko. Nagkataon pang wala na akong pambili. Kahit sino naman, iinit ang ulo pag ganun. Masyado kasing mainitin niyang ulo nyo. Baka kung di pa ako dumating, talagang kinatay nyo na tong alaga ko.
Dapat kasi, marunong din sana kayong huminahon at Nay, ayos na ho. Kalmado na kami ho. Ikaw na lang yung hindi. di kakalma. Basta ba magtitinuring kayo? Wala tayong magiging problema. Paano kaya kung mabaliktad naman yung sitwasyon? Yung tipong si Tala naman yung pasaway tapos kami naman yung mabait? Oo nga. Naku, mukhang mas madali pang ang paamuin tong alaga ko kaysa sa inyo. Bigyan ko lang ng pagkain, tatahimik na to. Samantalang kayo, may pagkain at lahat dami pa rin gusto. Panay kupit pa sa tindahan ko. Alam nyo, Nay, mas maganda kung pakakawalan nyo muna yung si Tala sa labas. Mababantayan naman yan dito eh. Huwag lang sa gabi, kasi baka tuluyan ng maging pulutan yan. Ay, iniba mo pa yung usapan eh. Sige na nga, eto na't pakakawalan ko na. Babantayan nyo to, ha? Uy, nilapitan ka ni Tala, kuya. Uy, wag dito sa akin. Alis, doon ka kay Ambo. Total, magkaamoy naman kayo. Walang ganyanan, kuya. O, tinan mo, tinidilaan ka lang ni Tala. Bati na raw kayo. Ay. Uy, nakikiliti ako. Huwag dyan sa binti ko. Ang lambing mo na, Tala. Takot ka bang maging pulutan? Sus! Sa totoo lang, di ka talaga niya nilalambing. Kaya ka nilapitan yan kasi gustong-gusto ng mga aso yung mas kaamoy nila. Ewan ko sa'yo. Binalik mo lang sa akin yung sinabi ko kanina eh. Wala kang originality. Sa wakas ay parang dinidinig na nga ng Panginoon ang panalangin kong magkaayos kaming mag-iina sa pamamagitan ni Tala. Bagamat maila pa rin kami ng mga anak ko sa isa't isa ay nagkaroon naman ng katahimikan sa bahay. Nagagawa na nila makipagbiruan sa akin paminsan-minsan. At kapag meron akong ikakagalit ay binabaling ko na lamang ang atensyon ko kay Tala para gumaan ang kalooban ko. Gayon pa man ay masasabi ko na mas kumakalma na at mas sumihinahon kami ng mga anak ko sa loob ng bahay. Sa unang pagkakataon ay nakalimutan kong 12 na kaming nagsisiksikan sa bahay na kung tutuusin ay dapat ay mas naging maingay at mas sumikip pa ng husto nang idagdag ko pa si Tala sa aking mga kargo. Siya yung ika-12 miyembro ng aming pamilya. Mula nang makasundo siya ng mga anak ko ay sa loob na rin siya ng bahay natutulog. Dumating din sa punto na hinahayaan ko na si Tala na malayang makipaglaro sa mga apo ko. Pakiramdam ko tuloy noon ay parang itinataboy lahat ng kalambingan at kagiliwan ni Tala ang mga mabibigat na elemento sa aming bahay. At pagkatapos ng mahaba-habang panahon ay umaliwalas ng muli ang dati magulo naming tahanan. Nagsimula nang magbago ang lahat at naging masaya ang lahat sa loob ng bahay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lumaki ang mga anak ko na meron kaming mga alagang aso at pusa. Pareho kasi kami ni Celso na mahilig sa mga hayop. Mukhang naipasa pa nga namin yon sa mga anak namin maliban na lamang kay Tone. Ngunit nang mawala na si Celso ay nabulabog ng pagluluksa ang kahirapan ng dating magiliw naming pamilya. Apektado rin doon yung mga alaga naming hayop noon. Yung ibang aso namin ay namatay dahil sa napabayaan at yung iba naman ay pinamigay ko na lamang kesa mamatay na lamang sa gutom. Bagamat tanggap na ni Tone si Tala, alam ko na hindi pa rin gaanong kalambot ang puso niya para sa isang hayop. Kaya hindi ko inaasa sa kanya ang pag-aalaga. Bukod sa mga apo ko, si Dondon ang madalas na nakakalaro ni Tala sa bahay. Nung una ay ayaw din ito sa alaga ko pero kalaunan ay unti-unti na rin niyang nagustuhan dahil tunay namang malambing si Tala. Nang dumating si Tala ay tila pinukaw niya ang alaala ng mga lumipas at masasayang sandali sa lugar na itinuring naming tahanan. At alam kong naramdaman din yun ng mga anak ko. Dahil doon ay umasa ako na simula sa araw na yon ay tuloy-tuloy na ang paghilom ng alita naming mag-iina, Papa Dudut.
Salamat, Tala, ha. Simula nung dumating ka, palagi na akong may nakakasama. Kasi bago ka dumating, pakiramdam ko mag-isa lang ako. Yung mga anak ko, kinakausap lang ako kapag may babayaran o may hihingin sa akin. Tapos dahil nakikita sila nung mga apo ko na pabalang sumagot sa akin, kinagaya na rin nila. Pabalang na rin akong kausapin ng mga apo ko. Hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Tala. Ilang dekada na akong walang katuwang sa buhay. Pero sa dami ng sinakripisyo ko, kulang pa rin. Kulang pa rin sa kanila. Pero nung dumating ka, parang nagkahimala. Teka, Tala. Ano to? Parang may bukol ka sa leeg. Ay, hala! Ang laki nito ah! Ay, ano ko? Masakit! Nay, pautang nga ho. Kumuha ka na lang dun sa tindahan. Hindi ho panindan nyo yung kailangan ko. Pera. Kailangan ko ng pera. Ano? Saan mo naman gagamitin? Basta, pairam na lang ho ng 7,000. 7,000? Abay, ang laki nun ah! Ipang-i-invest ko dun sa negosyong inaalok sa akin ng kumpare ko. Anong negosyo na naman yan? Wala akong pera. Nay, sige na. Baka may pwede kang maibenta dyan. Sige na oh. Baka pagkakataon ko na para magkapera. Baka dahil dun, makatulong na rin ako sa inyo. Anong investment na naman ba yan? Networking na naman ba yan? Nung huli 20 milyong inutang mo sa akin ah. Ni piso walang nakabalik. Nay, sige na. Nararamdaman ko, dito na ako yayaman. Kahit doblehin ko pa yung ibabayad ko sa inyo. At saka kakatayo pa lang ng kumpanya. Jackpot yun. Ay, pag-iisipan ko. Dadaling ko muna tong si Tala sa veterinaryo. Veterinaryo? Walang iya. Ako ang tagal-tagal nang hindi nakakakita ng ospital. Tapos yung aso, isang kibot lang, ipapaveterinaryo agad? Bakit ba nakikialam ka? Hindi naman ikaw yung gagastos para sa kanya. May nakapa akong bukol sa leg niya at tuwing nahahawakan ko, dumadaing tong aso. Delikado na to. Pag aso, ang bilis nyo mag-alala. Pag sa amin ng mga anak nyo, mauuna pa yung talak bago… Bakit? Pinabayaan ko ba kayo? Ayaw ko nang manumbat kasi alam ko ibabalik nyo lang din naman sa akin lahat ng sasabihin ko. Tapos ako'y magmumukhang masama. Talagang kayo ang magmumukhang masama ngayon. Uunahin nyo pa yung aso na di nyo naman alam kung saan nanggaling. Kesa sa akin na gumagawa ng paraan para magkapera tayo. Kung kaya mo naman palang gumawa ng paraan para magkapera, bakit hindi mo rin gawa ng paraan yung pang-invest mo? Hindi yung lahat na lang sa akin. Ayan na naman kayo eh. Alam nyo, Nay, salamat na lang ho. Wala naman kayong kwentang utangan eh. Nakakawalang gana kayo. Yan! Ganyan yung ugali mo pag di ka na pagbibigyan. Pero kahit anong sabihin mo, hindi talaga ako magbibigay. Mangutang ka na lang sa iba. Buisit! Ayon sa doktor ay may tumor daw si Tala. At bukod pa roon ay nakitaan din siya ng maraming sakit. Dahil na rin siguro sa pagpapalaboy-laboy niya ng matagal sa lansangan. Pati na rin sa pag-inom ng maruming tubig at pagkain na galing sa basurahan. Sa labis na pag-aalala ko ay pinaopera ko kaagad si Tala, Papa Dudut. Inabot nga ng 15,000 ang bayarin sa ospital. Nagsangla ako ng alahas at itinago ko ang lahat ng yon sa mga anak ko. Pinalabas ko na lamang na inilapit ko sa munisipyo ang pagpapagamot kay Tala. Hindi kasi kaya ng konsensya ko na basta na lamang pabayaan ang alaga kong yon. Naniwala kasi ako na may dahilan talaga ang Panginoon. Kaya pinagkaloob siya sa akin at laking pasasalamat ko naman nang maging maayos na ang kalagayan niya. Bumalik na ang dati niyang sigla at malayan na muling makipagkulitan sa mga apo ko. Pero isang linggo lamang matapos makabalik sa bahay si Tala ay isang trahedya naman ang naganap, Papa Dudut.
Pambihira! Akala ko si nanay na eh. O kuya, anong ginagawa mo dyan sa cabinet ni nanay? Nangungupit ka, no? Eh ikaw, bakit ka nandito? Dahan-dahan ka pang pumasok ha. May bala ka rin no? Shh! Ano ka ba kuya? Parang tanga to. Sige, ganito na lang. Hindi kita isusumbong. Pero abutan mo ako ng 500 sa makukuha mo. Ipang susugal mo lang yun eh. Pero sige, basta 500 lang ha. Oo, goods na ako ron. Teka lang. Jackpot! Teka, bakit wala? Nasaan na yun? Nasaan ang alin, kuya? Yung mga alahas ni nanay. Buwisit naman oh. Kakikita ko lang nun dito nung nakaraan eh. Naku, yun lang. Mukhang may nauna sa atin ah. Tanungin mo kaya si Don Don, kuya. Baka nakuha na niya yung mga alahas tapos sinolo niya yung napagbentahan. Nakakabwisit talaga. Puro papel na lang naman ito oh. Akin na nga, patingin. Oo nga no. Tinan mo tong isa, kuya oh. Parang resibo eh. Patingin nga. Teka, resibo ng sanglaan? Nagsangla si nanay ng mga alahas na inabot ng 10,000. Bakit nagsangla si nanay ng mga alahas niya? Para saan naman kaya? Walang iya. Alam ko na, yung aso. Oh, saan ka pupunta, kuya? O, teka sandali, samahan kita. Daan-daan lang sa pagbaba ng hagdan, baka maaksidente pa tayo eh. Nay, umamin nga kayo. Ano tong resibo na to? Nagsangla kayo ng alahas para sa pagpapagamot sa lintik na aso na yan, no? At paano naman napunta sa'yo yan? Pinakailaman mo na naman ba yung cabinet ko? Hindi yun ang punto. Yun yung punto. Iibahin mo na naman ang usapan. Lahat kayo ganyan. Ang gagaling niyong magdahilan at ilihis yung usapan tuwing nahuhuli kayo. Ang punto rito, pinakailaman mo na naman yung gamit ko. Mangungupit ka na naman. Paanong di mangungupit? Eh pinagdadamutan nyo nga kami. Akala nyo ba mabibilog nyo yung ulo ko sa paganyang-ganyan nyo? Sa pambabaliktad nyo sa akin? Pwes hindi! Nagpapautulang ako dahil mga anak ko kayo. Sus! Heto na naman tayo sa malamag pakailanman na linyahan ni nanay. Hirap na akong pasanin kayo. Pero kahit anong sakripisyo ko, hindi pa rin sapat sa inyo. Kulang na kulang pa rin. Kaya ngayon, wala kayong karapatan na diktahan ako kung saan ko gagamitin ang pera ko. Ano? Tapos ka na magdrama? Hindi nyo pa rin ba naiintindihan? Gusto kong ipang negosyo yung pera, pero pinagdamutan nyo ako. Pero sa aso na yan, mas mahal pa yung ginastos nyo kaysa sa inihingi ko. Mas matimbang pa ba sa inyo yung aso kaysa sa akin na anak ninyo? Oo. Dahil buong buhay ko, mula nang mawala ang tatay nyo, kay Tala ko lang uling naramdaman na pinapahalaga ng mga binibigay ko. Si Tala na lang yung nagsusukli sa pagmamahal ko. Eh kayo ba? Kailan kayo naging anak sa akin? Kami pa masama ngayon? Walang hiyayang aso na yan. Halika nga! Sige, dispatcha mo na yan, kuya. Mas Bigyan mabuti mo na rin siya. yun nang wala Dito nga, tayo dito dito. sa pagkain dito. Ambo! Pigilan mo si nanay! Mga hayop kayo! Ay, hayaan niyo na si Kuya Tone. Huwag na kayo magulo. Ibalik mo sa akin yung aso ko! Dahil sa aso na to, pinagdamutan nyo na kami. Eh di ba nga sinagip nyo lang to sa amin ni Ambu dati? Buti nga pinagbigyan pa namin kayo eh. Sana pala matagal na namin pinulutan to. Akin na si Tala! Mawawala kayong puso! Yun na nga ang huling beses na nakita ko si Tala, Papa Dudut. Ang sabi nito ne ay iniligaw lamang niya ang aso ko at 5 buwan akong hinahanap si Tala at kung saan-saan na rin ako nakarating. Pero hindi ko pa rin siya natagpuan. Dahil din sa depresyon ay muling humina ang resistensya ko. Pero nilakasan ko ang loob ko. Nagpatingin ako sa doktor at alam kong walang magandang idudulot sa akin kapag nagpatalo ako sa kahinaan ng sandaling yon. Noong araw na ginawa sa akin yon ni Ambo at Tone ay tuluyan nang nawalay sa akin si Tala. Gustong gusto ko nang layasan ang mga anak ko, Papa Dudut, ngunit yung pag-aalala sa mga apo ko ang pumipigil sa akin. Kung meron mang himalang nangyari siguro ay yung napalapit ako sa mga apo ko.
Kasi kahit sila ay napalapit na rin noon sa alaga ko at napamahal na rito. Kaya nang mawala ito ay pare-pareho kaming nakadama ng matinding lungkot. Ilang gabi ring iyak ako ng iyak kasama ang mga bata mula nang mawala si Tala. Naisip ko na lang noon na hindi ko sila pwedeng pabayaan sa mga magulang nila, Papa Dudut. Lalo na't parehong hindi mabuti ang asal ng mga anak kong sina Lily at Tune. Hindi ko kasi lubos maisip kung paano na lamang yung mga apo ko habang lumalaki sila sa poder ng ganong klase ng mga magulang. Isa pa, hindi man magbago ang mga magulang nila, umaasa ko na kahit sa mga apo ko man lang ay maitama ko yung naging pagkukulang ko sa paggabay sa mga anak ko. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko. Nais ko na rin po sanang kunin ang pagkakataong ito para manawagan sa inyong mga tagapakinig. Kung makakita kayo ng pag-alagala na lalaking aspin, kulay puti yung balahibo, may collar na blue na may nakalagay na pangalang Tala at malambing sa tao, sana'y ipaalam nyo kaagad sa akin. Maraming salamat po sa pagbabahagi nito, Papa Dudut, at gayon din sa pagkakataong ibinigay sa akin ng Barangay LS na maitampok sa Barangay Love Stories para mapakinggan ang kwento ko dito sa programa ninyo. Palagi pa rin akong makikinig at mag-aabang sa mga bago ninyong kwento. God bless and more power sa Barangay Love Stories at sa inyo, Papa Dudut, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sedes. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever